Mga ka-BBM, matapos mag-trending ang isang kasambahay na mineltrato ng kanyang amo, sumabog sa galit ito mga senador sa pangunguna ni Senator Rapi Tulfo at Senator Robin Padilla dahil sa kapabayaan at hindi pagganap sa tungkulin ng isang kapitan dyan po sa probinsya ng Occidental Mindoro. Ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh. Yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Exactly. At yun ang ginawa niya na kinukontra mo ngayon, stupido. Si Kapitan ang dapat umaksyon sa mga problema na inilalapit ng kanyang nasasakupan at yan ang ginawa ng isang kasambahay na si LB Vergara matapos itong maltratuhin ng kanyang amo sa Occidental Mindoro. Pero sa halip na tulungan ito ni Kapitan ay iba ang kanyang ginawa. Pinabayaan lang ang kawawang kasambahay dahil akala ni Kapitan ay taong grasa lang dahil sa itsura nito sanhi ng pagkakabugbog ng kanyang amo. Di ba tinanong mo dapat? Di ba automatic yon pagka sa barangay tatanungin mo yung dalawang partido? Di ba? Di ba ano po yan? Yan ang SOP? Ay, yun po lang sir talaga ang naging pangyayari po sa Di barangay. parang sinasabi mong hindi mo ginawa yung trabaho mo. Ay, wala nga po sinasabi si Nanay LB. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo ba? Hindi nga po namin sir alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga, Mga ka-BBM, kung ikaw ang tatanungin, ano ang gusto mong maging parusa kay Kapitan at amo ni Ate LB dahil sa kanilang kapabayaan at pang-aabuso sa isang pobreng kasambahay? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nasa inyo po ang mikropono para sabihin ang inyong sinapit. Apo. Nung una po, nung start ko po, nung nagtrabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung nagkukunting mali lang po, nung 2020, sinasaktan na po ako. Kunting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tapos po, yung pag konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Ano po? Sa freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR. Tapos sa mga dingding, kahit saan po. Sino unang nanuntok? Yung babae, lalaki? Yung pong babae. Ito po ay nagsimula noong 2020. Ito na po yung COVID pandemic. Tama po. Opo, Kasi- na po nila ako pinalabas. Kasi siguro yung mga amo nyo ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Opo. So tuloy-tuloy po yan hanggat kailan po kayo nawalan ng vision, hindi na kayo, kailan kayo nabulag ng paningin? Kailan kayo nawalan ng paningin? Ito pong kaliwa, kasabay po ng tainga ko. Ito. Nung Pebrero po, to 2020 din po. 2020. Yung kanan? Yung pong noong 2021 po. Hindi kayo pinatingnan sa doktor, hindi kayo Po. yung mga ngipin po doon sa kanilang kamay din po Opo. nangyari po 'yan. Opo, sa babae po. Yung po kasing gusto kong tanungin, yung barangay captain eh. Pwede po bang tumalon na doon? Opo, nakapanumpa na naman si Kapitan. Kapitan, ready ho kayo sumagot? Lapit-lapit po tayo sa mikropono at pakipindot po yan hanggang tumilaw yung pula. Salamat po. nadatngan ko po siya na magutim at talaga pong nakakaawa pong tingnan. So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko linisan po at palitan ng damit dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakaano po kay Nanay LB. Tapos po, Nakita nyo na
na meron po siyang mga sugat, mga ganon. Wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya, sinasabi ko pa pong ganon, dumating na po yung amo niya na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po, sir. Hindi po. Dito sa salaysay ni Aling LV, I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay ni Aling LV, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po At sinumbong mo na nandun si Aling LV sa barangay hall. Pwede natin tanungin si Ma'am LB. Ma'am LB, Sasagutin mo pa yan, ha? Oh, Sorry, Sir LB. Tulfo. sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan niyo? Mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa loob. Siya. Sinabi niyo po na sinasaktan kayo, kaya kayo nandun sa barangay. Opo, sabi ko po, ipakicheck po yung gamit ko dahil aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay. So nakatakas kayo, sinabi niyo sa kanya nakatakas ka, daladal mo yung gamit mo at sinabi niyo rin sa kanya na sinasaktan ka ng amo mo, tama? Opo, sabi ko po, pakicheck yung gamit ko. Baka po sabihin ng amo ko Nagnakaw. na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos, Napakasinungaling mong tao ka, sarap mong, alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa lie detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Good. Pakibukas yung mic. Yun naman po, sir. Alam ba naman magsisinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay, yun po, sir. Ang There's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pa-check siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya uli sa amo, hindi napakawalang hiya mo. Sir, excuse po, sir. Hindi ko po isinorender po yan. At lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Kasi ang nangyari, naibalik siya uli sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin, kung ako si barangay chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, madumi, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa ospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, si HR, kung sino-sino pa mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po, sir, ganun ang nangyari talaga po, sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Kaya po, Maraming kasama sa barangay, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod ng mga kasamahan mo. ang una ko nga pong hakbang, sir, akin pong pinalilinisan, sir. Hindi po yung totoo. Pero sinabi na nga ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya'y naglayas, na meron siyang dalang mga gamit, tinignan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nanay LB sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Ay, Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig mong sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta na pumunta sa barangay dahil namamasyal? hindi nga po namin. Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay. Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Bigyan mo reason. Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit, kunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga, Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay kung ako si chairman tapos ikaw yung kabarangay ko? alam ko po, may kailangan po. Pero po hindi, Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kang isusumbong. Therefore, tama itong sinasabi ni Ma'am Elby, kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. sir, hindi naman po talaga ganun ang totoong nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasasabi mo lang sa akin pupunta ka sa barangay kung ikaw si ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay, galing na sa bibig mo na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan. May kailangan siya. Kaya lang, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya. Hindi mo siya pinagsilbihan. Kasi, chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Sa magkanong kadahilanan na hindi mo ginawa yung trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung
trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala ng lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako dito ngayon sa committee, sampahan ka dapat ng kaso. Sir, Dereliction of duty. ayun po naman sir ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at nakalis po sa kanilang tindahan. Yung Di mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtaka. Saan sinabi mo sandali lang, hindi mo pa sila pinag-uusap. wala naman po naging reaksyon si Nanay Elvis. Sumama po naman siya ng kusa sa amo niya eh. Hindi, posible naman yan. Kaya nga siya lumayas tapos sasama ng kusa. Wala pa nga po, Senator, na siya reklamo po sa amin. Mr. Chair, ipaano natin to, lie detector test, and then kapag lumitaw na sa lie detector test ng sinungaling to, ikulong natin sa baba. So kukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. Pag ano nga po, ang una ko pong utos sa aking mga tanod, dahil may bowser room naman po kami, kumpleto po kami, pinalilinisan ko po siya. Yun po ang una ko pong naging ano po sa Nanay LB. Manang LB, nung kayo po ay pumunta kay Kapitan, dalawang mata niyo po ay bulag na o nakakakita pa kayo ng kalahati? Isang mata ko po, yung kanan. Ang Tapos po, kanan po ay nakakita pa. opo. So nakaharap niyo po si Kapitan. Opo, narinig ko po yung sabi niya po sa amo kong lalaki. O Sir Jerry, parang nandito yung sambahay mo, nandito. Nandito. Tinawagan o magkaharap. Hindi, para pong tinawagan, kausap. Wala po. Kinausap sa telepono, Opo, yung Jerry, yung amo mo. opo. Oho. So hindi totoo yung sinasabi ni Kapitan na kasunod mo na yung amo mo. Hindi po. So Kapitan, Sandali, Mr. Chair. Aling LV, ituro mo nga rito kung sino yung kapitan na kausap nyo. Hindi po makikita po. Hindi niyo makikita? Kilala ko po yung boses. Nabobosesan ninyo? Opo, tas ka kasi ayaw mo na dun sa amo mo. opo. Bakit ka sa Kapitan dumiretso? Yung pong sabi yung nasa lubungan ko po, yung nagtitinda po ng lumi doon, si Kagawad po yon. Hindi ko lang po kilala ang lalaki, Kagawad po doon. Pumunta ka sa barangay hall para magreklamo, Opo, isumbong? sabi po nung Kagawad doon, o LB, pumunta ka muna sa barangay, i-report mo yan dahil nakatakas ka at pa-check mo yung gamit mo. Tapos, nung nakaharap mo si Kapitan at narinig mo nag-usap sila, pinauwi ka ni Kapitan o sinundo ka ng amo mo? Sinundo po ako ng amo ko lalaki. Sumama ka? Opo, sabi ihatid daw po ako sa sakaya ng papuntang Mindoro. Uuwi ka na sana, pinapauwi ka, hindi ka hinatid. Hindi po, dinala po ako sa tindahan ulit. Kinulong ka. Opo, yun. Buhat nung pong galing ako sa barangay, hindi na po ako pinapalabas. Doon na lang po daw ako Hindi mo sa... na nakausap si Kapitan. Hindi na po. Ito ngayon, nabobosesan mo naman. Opo, Siya yung Kapitan. opo. Ano mo sasabi mo kay Kapitan? Nagkausap ba kayo ni Kapitan noon? Busy po siya sa kausap. Hindi niya po ako inintindi. Hindi ka inintindi. Opo, busy po sa kausap sa cellphone. Sino nag-check nung gamit mo na sinabing chechekan? Wala po. Ayun. Sabi niya, ipalilinis ka raw kasi maamos ka noon. Pinalinis. Basta lang po, pinaupo lang po ako doon sa may parang school ng kindergarten. Hindi ka binigyan ng face towel, pampunas, t-shirt, Hindi po. hindi ka pinaghilamos, Po. langganang maliit, wala. Wala po, wala po. Kapitan, wala daw paglilinis. Mr. Chair, paano nga po siya malilinisan po? Kaupo lang naman po niya na sinasabihan ko pa lang po yung aming barangay tanod na babae. Dumating na nga po si Mr. Ruiz. Tinawagan mo raw. Hindi po, wala po akong pangyayaring tumawag po na Paano nalaman ni Mr. Ruiz na nandun si Aling LV sa barangay hall? Sinusundan na daw po yung pala ng kanyang amo at nakatakas nga daw po. Paano nga malalaman ni Ruiz, yung pamilya Ruiz, na nasa barangay hall, pwede naman siya ibang pinuntahan? Sinusundan na daw po yan ng amo niya. Kaya Kasi ilang minuto, nung pagdating ni Ma'am LB at saka pagdating ng amo, ilang minuto ang pagitan? siguro po wala pa pong 3 minuto, sir. So, ibig sabihin, hindi sinusundan, may tumawag. Ay, At saka isa pa, of all places sa barangay, bakit sa barangay hall pa siya pupunta? Pwede naman siya pumunta sa ibang tindahan, pwede siya pumunta sa kanto kung saan pang pwedeng tambayan niya o sa paradahan ng tricycle kasi tumakas nga, di ba? Bakit hindi pumunta sa paradahan ng tricycle, paradahan ng jeep? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga.
Hindi ko po yung tinawagan, Senator. Kahit po, Hindi nga, di ba, logic lang to. Logic lang. Ang isang kasambahay na tumakas, hindi usually pupunta sa barangay hall. Okay? Ang isipin ng mga amo na tumakas ang kasambahay, pupunta yan sa sasakayan ng tricycle, sakayan ng habal-habal, sakayan ng jeep, o bus, doon pupunta. Doon dapat unang pinuntahan. Hindi, agad-agad pumunta sa barangay kasi may tumawag at ikaw yon. Ulitin ko ulit, ibang question naman to. Palagi ikaw, kunyari ikaw sa sitwasyon niya, madalas kang binubugbog ng iyong amo. And then nagkaroon ka ng pagkakataon na para makatakas. Pagdating mo sa barangay, anong unang-una mong sasabihin? Kung ikaw, si Ma'am LV. Hindi, wag na sagutin mo sa akin. Ulitin ko, madalas ka nang binubugbog, sinasaktan, lahat na ginagawa sa inuuntog ulo mo, tinutusok mata mo, etc. etc. And then, nagkaroon ka ng pagkakataon na makatakas. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? siyempre po, magre-reklamo po. Exactly. At yun ang ginawa niya. Na kinukontra mo ngayon, stupido. Hindi pa po nakakapagsalita po si Nanay Elvie. Nakaupo lang po yan nung dumating po ako. Ang una ko po... Hindi, ikaw na mismo nagsabi. Ang una mong gagawin, kung ikaw sa sitwasyon ni Ma'am LB, ay magreklamo galing na sa bibig mo eh. And that's exactly what she did. Pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugma lahat na sinasabi ni Ma'am LB. Napakasinungaling. Ang sarap i-contempt ito, Hindi, Mr. Chair. hindi ko po tinawagan, Mr. Kasi Senator. it defies logic. Lahat na sinasabi niya, it defies logic. Ikaw na mismo nagsabi na ang unang gagawin ng isang tao na tagtad na ng pang-abuso at nagkaroon ng pagkakataon, yun na yung, kumbaga, nandun na siya, protektado na siya ng barangay at sa akala niya, okay na siya, kaya magsusumbong siya. Yun ang sinabi mo, di ba? Magreklamo. O sabi mo, umupo lang siya doon at wala siyang sinabi? And she had 3 minutes? Sabi mo, kung totoo sabi mo, 3 minutes dumating amo, sabihin natin, siguro papalusot mo, nandun yung amo, natakot lang siguro siya. Pero she had 3 minutes na nandun nakaupo lang, wala siyang sinabi, imposible. Nandun siya, tama yung sinasabi niya, nagsusumbong siya kung ano nang pinagsasabi niya, hindi niyo pinakinggan. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. Di ba may pulis siyang pinagsumbungan? Itong si Master Sergeant Maria Eliza Palabay, na-dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am LV. Kasi kinampihan nitong pulis yung amo, parang ikaw din. Ikaw ang susunod na pasisibak namin.